Naipit ako sa parehong araw sa loob ng 1,000 taon. Si An Menglan ay umiyak sa kama at sinabi, Wu Chen, ano ang gagawin natin sa hinaharap? Alam mo, hindi maganda ang pag-uusap ko sa tatay ko. Tinutupad niya ang pangako niya at binigyan tayo ng 1 araw lang. Sumagot si Wu Chen, okay lang. Kahit bumagsak pa ang langit, nandito ako. Lumihis si An Menglan at sinabi, hindi mo naiintindihan o hindi mo talaga naiintindihan. Hinalikan siya ni Wu Chen sa leg at sinabi, hindi ko yata iniisip na talagang nagkaproblema ang pag-uusap mo sa tatay mo. Ibinigay ko sa kanya ang lahat ng impormasyon, mga ebidensya, at pati na ang taong may kasalanan. Alam niya ng eksakto kung anong gagawin ko at kung ano ang inihanda ko. Dapat sapat na yon. Amoy-amoy ni Wu Chen ang mga tenga ni An Menglan at sinabi ni An Menglan pero parang hindi siya kumbinsido. Hindi niya tinanggap ang mga bagay mula sa angle na iyon. Sinabi ni Wu Chen sa sarili, may natitirang 1 buong araw. Kumbinsido siya ng isang tao. Tumingin si Wu Chen sa salamin habang nagsusuot ng kanyang Amerikana at sinabi, mayroon akong gagawin. Pag natapos ko ang trabaho ko, babalik ako para samahan ka. Tumingin siya kay An Menglan at sinabi, paano ang suot ko? Maganda ba? Habang nagsusuot siya ng peking relo. Sumagot si An Menglan, wala akong gana magbigay ng komento tungkol diyan. Sinabi ni Wu Chen, mamaya mag-start gazing tayo. Sumagot si An Menglan, uy, tigilan mo nga yang mga kalokohan mo at bumalik ka agad. Habang umalis si Wu Chen, iniwan si An Menglan sa kama. Nagsalita si An Menglan habang umiiyak, 1 araw lang. Mabilis lang yan. Pag dumaan ang gabi, nagpadala siya ng mensahe kay Wu Chen na nagsasabing, mahal kita magpakailanman, habang ang kanyang mga luha ay tumulo sa kanyang telepono. Pagkalipas ng kalahating oras, naguluhan ang mga netizens. May nagsabi, hay naku. Nakita niyo ba yon? May isa pang nagsabi, ang malaking reyna ng magic na si An Menglan ay nagkumpisal. Isa pa ang nagsabi, sino kaya ang boyfriend niya? May isa pang nagsabi, parang may rumors dati. Siya ba yung huling beses? May nagsabi, wow, ang juicy ng balitang ito, parang nangangati ang anit ko. Sinabi ni Liruobing, gusto ba niyang magmakaawa ng ganun? Magaling! Si Su Qingning na nagulat ay nagsabi, ang An Menglan na ito, ibang klase. Sinabi ni Wu Yurong, An Menglan. Interesting. Samantala, pumasok si Wu Chen sa kwarto habang nagsasabi si Peng Wei, Mr. Wu, sumabog ang internet. Maaapektuhan ba tayo ng ginawa ni Miss An? Sumagot si Wu Chen, huwag mag-alala. Hindi interesado ang mga uncles na ito sa mga balita tungkol sa entertainment industry. Sinabi ni Lima Oren, ang mga nandito na pwedeng umupo, hindi na mga estranghero. Pumili na lang tayo, Xiao Wu. Simulan na natin. Sinabi ni An Huaigo sa sarili, dumating ako dito dahil inutusan ako ni Mr. Tang. Bagong sali lang ako sa mga taong ito. Bakit siya nagsasabing walang estranghero dito? Ang malaking issue ngayon ay, bakit nandito ang wild na guy na si Wu? Bakit siya tinatrato ng ganito? Kinuha ni Wu Chen ang ilang dokumento at nagsabi, Hezong Media. Gusto kong gawing may-ari si An Menglan. Kasama rin sa planong ito ang pamilya Sun, pero may sakit si Boss Sun at hindi makadalo. Kaya gusto kong tingnan niyo muna ang plano. Tumingin siya kay An Huaigo at nagsabi, Boss An, may mga tanong ka ba? Sinabi ni An Huaigo sa sarili, naiintindihan ko na. Tinutulungan ako ni Wu Chen sa paggawa ng koneksyon. Pero bakit parang siya pa ang nagiging sentral na tao sa maliit na meeting na ito na para lang sa mga malalaking pamilya mula sa mainland? Nababaliw na ba siya? Pero kung nabaliw siya, paano siya nakatayo sa posisyon na ito? Sinabi ni Lima Oren, ibig mong sabihin, basta't susuportahan ng 4 na pamilya na Li, Tang, Gyu, at Son ang pamilyaan at hindi gagalaw, makakakuha sila ng 7% ng shares ng Hezong Media. Sumagot si Wu Chen, naniniwala akong hindi tatanggihan ni Mr. An ang magbigay ng konting shares para makagawa ng mga bagong kaibigan. Sinabi ni An Huaigo sa sarili, habang pinagpapawisan, ibig sabihin nito, sa pamamagitan ng operasyon ni Wu Chen, kahit hindi kumilos, makakakuha ako ng 70% ng shares ng Hezong Media ng libre, at magiging kasosyo ko pa ang ilang malalaking pamilya. Sinabi ni Tang Jingbin, si Xiao Wu ay isang interesting na tao. Tuwing may magandang proyekto, lagi niyang naiisip ako.
Bukod dito, talagang pinagsisisihan ko na hindi ko siya nakilala agad. Uy, talagang swerte si Brother Lee, sinabi ni Old Son. Kaya pala kailangan kong pumunta ngayon at makilala si Xiao Wu kahit anong mangyari. Sinabi ni Anhuaigo sa sarili, bawat isa sa mga malalaking boss ay tinitingnan si Wu Chen bilang isang yaman, pero tinuring ko siyang parang baliw. Siguro ako ang baliw. Kung ganito ang suporta nila sa akin, ano na ang Hezong Media? Paano siya nakatagpo ng mga taong ito? O may hindi ko alam na relasyon sila? Ano kaya ang lihim ni Wu Chen? Biglang niyakap ni Wu Chen si Anhuaigo at sinabi, Boss An, may tanong ka pa ba? Habang pinagpapawisan si Anhuaigo, sinabi, ha? Siguro wala na. Sinabi ni Tang Jingbin, hahaha, simulan na natin ang inuman. Binuksan niya ang isang bote ng matandang alak mula sa Tang Dynasty. Sinabi ni Old Son kay Anhuaigo, narinig ko na dumating si Boss An kahapon, tama ba? Halina, halina, nandito kami para tanggapin ka. Maligayang pagdating sa Shanghai City. Itinaas ni Lima Oren ang kanyang baso at nagsabi, ang kooperasyong ito ay isang pampagana lang. Sana makipag-cooperate tayo ng tapat sa ibang mga proyekto. Habang lahat sila ay nag-toast at nagsabing, 2 oras ang lumipas, si Anhuaigo, lasing, ay humawak sa balikat ni Wu Chen at sinabi, Wu Chen, bawiin ko ang sinabi ko kahapon. Sumagot si Wu Chen, umiiyak si Lanlan buong gabi. Boss An, tinakot mo siya. Sinabi ni Anhuaigo, walang pagkakamali, mula sa kaibuturan ng aking puso, hindi ko gustong maging mistresses mo. Pero sana maging masaya siya. Naiintindihan mo ba? Tiningnan ni Wu Chen si Anhuaigo sa mata at sinabi, maliban sa usapin ng estado, magiging masaya siya. Samantala, sa kabila. Sinabi ni Li Ruobing, ano na kayang ginagawa ni Wu Chen ng ganito katagal? Wala man lang oras mag-phone call. Niloloko na naman ba ako? Sinabi ni Su Qinying, Ruobing, huwag kang magpapanik. Hindi natin pwedeng gawing malaking bagay ito. Tahimik na pinagpapawisan si He Shiking. Sinabi ni Mu Qianqian, bastardo. Walang hiya. Super playboy. Tumayo si Li Ruobing at sinabi, ano man ang mangyari, ipag-book mo ako ng flight papuntang Shanghai. Dapat makarating ako doon bukas ng umaga. At sa kabila sa Shanghai. Si An Menglan ay namumula habang ang mga luha ng kaligayahan ay tumutulo mula sa kanyang mga mata at sinabi, totoo ba? Nagbago ba ang isip ng tatay ko? Sumagot si Wu Chen, tara, tingnan natin ang mga bituin. Masayang niyakap ni An Menglan si Wu Chen at idinikit ang malambot at malaking dibdib sa kanya, sabi, ang saya, bigla niyang naalala at sinabi sa sarili, huwag, hindi pwede. Li Ruobing di. Sinabi ni Wu Chen, ngayon na hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa tatay mo, ngayon naman ay nag-aalala ka pa kay Ruobing. Sinabi ni An Menglan, Miss Li. Pinisil ni Wu Chen ang malambot niyang pisngi at sinabi, huwag masyadong mag-isip. Sigurado akong pagod ka na matapos ang buong araw ng trabaho. Ayokong mag-alala sa kahit anong bagay ngayon. Matulog muna tayo ng maayos. Kinabukasan ng umaga. Habang natutulog si Wu Chen at An Menglan sa kama, bumangon si Wu Chen at nagsabi, Gil. Ruobing, anong ginagawa mo? Habang si Li Ruobing, na nakapormang pambighani at kaakit-akit, ay nakatayo sa tabi ng kanilang kama na may hawak na revolver. Sinabi ni Wu Chen, ang ganda-ganda mo at ang cute mo, hinawakan ni Li Ruobing ang bibig ni Wu Chen at sinabi, tumahimik ka. Pinatapat niya ang revolver sa mesa at sinabi kay An Menglan, gising. Nang magmulat ng mata si An Menglan, itinutok ni Li Ruobing ang laruan na revolver sa kanyang ulo. Sumigaw si An Menglan sa takot at sinabi, hinawakan ni Wu Chen ang malambot na pulso ni Li Ruobing at sinabi, sayang, mas mabuti pa'y itago mo na lang yan. Sinabi ni An Menglan, Miss Li, pakiusap, huwag di. Hindi ko sinasadya na mag-provoke sa'yo kahapon. Kami. Sinabi ni Li Ruobing, sinabi ko na sa'yo. Binalaan kita. Akala ko malinaw na sa'yo noon. Tinutok ni Li Ruobing ang toy revolver kay An Menglan at sinabi, hindi mo pa ba sasabihin? Akala ko ba hindi mo ako nilalayuan? Sumagot si Wu Chen, tama na, Ruobing. Gusto mo bang gawin yan sa kanya ngayong umaga pa lang? Bumulong si An Menglan kay Wu Chen, huwag mong gawin to, huwag makipagtalo kay Miss Li masyado, huwag. Habang inalis ni Li Ruobing ang kamay niya mula kay Wu Chen at itinutok ang toy revolver kay An Menglan, sinabi niya, gusto mo pa bang magpasikat, ha? Iniligtas ni An Menglan si Wu Chen mula sa toy revolver ni Li Ruobing.
Sinabi ni Wu Chen, Lanlan. Sinabi ni Li Ruobing sa sarili, tinatakot siya kanina, pero para kay Wu Chen gagawin niya. Sinabi ni Li Ruobing, hindi ko inisip na ang nararamdaman mo para kay Wu Chen ay kasing lalim ng nararamdaman ko para sa kanya. Ibinaba niya ang revolver at sinabi, kalimutan na. Hinawakan ni Li Ruobing ang malambot na baba ni An Menglan at sinabi, Sister Lanlan. Hinalikan niya sa noo si An Menglan at sinabi, magkasama tayo, ha? Naguguluhan na sinabi ni An Menglan, ha? Miss Lai. Ayaw mo na ba akong papaluhurin? At, Miss Lee, anong ibig mong sabihin nang tawagin mo akong Sister Lanlan? Ha? Sinabi ni Li Ruobing, pinapaboran kita lang. Walang kailangan paluhurin. Pinunasan ni An Menglan ang mga luha at sinabi, totoo ba? Salamat, Miss Lee, sinabi ni Wu Chen. Yira the way, Sister Lan, dahil sa post na ginawa ni Sister Lanlan kahapon, puno ng paparazzi ang labas ng hotel. Pwede ba tulungan ni Sister Ruobing na ayusin ito? Sinabi ni Li Ruobing, talaga. Parang ikaw ay nagpapasikat at nagtatangkang lokohin ako buong araw, ha? Habang ipinapakita ang kamao. Sumagot si Wu Chen, wala na akong magagawa. May mga bagay na walang makakatalo sa galing ng aking darling. Sinabi ni Li Ruobing, sigurado, may utang na loob ako sa iyo sa nakaraang buhay ko. So, 10 minuto ang lumipas. Si Wu Chen at Li Ruobing ay lumabas mula sa elevator. Isang lalaking nakamaskara ang nagsabi, Jesinan. Hindi ba't si Li Ruobing, ang panganay na apo ng pamilya Li, Miss Li Ruobing ng Huancai Cosmetics? Sinabi ng isang lalaking may salamin, ang tiyan niya ang paglakad niya. Nagbuntis ba siya nang wala sa kasal? Sinabi ng kaibigan niya, pero hindi ba't may relasyon siya sa young master ng Ding family? Nag-alsa ang tiyan ni Li Ruobing at nagsabi, sumigaw ang isang paparazzi, morning sickness. Ito na ang tunay na pakikitungo, bilis, mag-picture kayo. Nagsimula siyang kumuha ng mga larawan ni Wu Chen at Li Ruobing gamit ang kanyang Chinese single-lens reflex camera. Sinabi ni Wu Chen sa kanyang sarili, matagumpay na nakatakas si Lanlan, habang tinitingnan nila ang paparazzi na kumukuha ng mga larawan. Sinabi ni Wu Chen, iyon muna ang tungkol sa usapin sa Shanghai. Darling, may iba ka pa bang gagawin sa mga susunod na araw? Kung maaari, paano kung sumama ka sa akin sa Hong Kong? Sinabi ni Li Ruobing, bakit mo biglang naisip na pumunta doon? Sumagot si Wu Chen, original na si Ding Ruilong ang target ay makuha si An Huaigo, pero pagkatapos na ang pamilya An ay sumama sa panig natin nitong nakaraang 2 araw, inilipat ni Ding ang target sa isa pang mayamang pamilya sa Hong Kong, ang pamilya Bao. Nakakuha ako ng balita na magkakaroon ng football match sa Hong Kong sa loob ng 2 araw. Plano ni Ding Ruilong na kontrolin ang laro at magbigay ng ilang daang milyon bilang regalo sa ikatlong henerasyon ng anak ng pamilya Bao. Dati, ako lang ang humahawak sa kanya, pero sa pagkakataong ito, gusto ko sana na samahan mo ako, sinabi ni Li Ruobing, kinakailangan ko bang sabihin pa? Siyempre, sasama tayo. 2 araw matapos iyon, sa Hong Kong. Isang babae na may malaki at malambot na dibdib ang nagsabi, Hi, Wusang. Dito ako, sinabi ni Wu Chen, Ruobing, ito ang matagal ko ng kaibigan, ang pinakamahusay na ina sa Ginza, Distrito 11, Miss Xiaoniao Yuzhao. Zhaozi, ito si Li Ruobing, ang girlfriend ko, yung madalas ko nang ikwento sa'yo. Hinawakan ni Xiaoniao Yuzhao ang malambot at malaking dibdib at sinabi, masaya akong makilala ka, Ruobing. Pakiusap, alagaan mo ako, sinabi ni Li Ruobing, hindi ba't nandito ka para asikasuhin si Ding Ruilong? Bakit nakikipagkita ka pa kay ina, Sang? Sumagot si Wu Chen, darling, siya ang susi. Ira the way, Zhaozi, kumusta na ang bagay na ipinagawa ko sa'yo sa telepono? Sinabi ni Xiaoniao Yuzhao, Yellen, tignan mo sila. Isang grupo ng mga magagandang babae na may mga nakakalibog na katawan at malalaking dibdib ang tumawag kay Wu Chen. Isa sa kanila, na nakasuot ng maliit na itim na top, ang nagsabi ng mapanuksong, jayang-jayang, na bigla si Li Ruobing at naiisip, ganito ba kabilis magyabang? Ano ang ibig sabihin nito? Ngumiti si Wu Chen at tinikman ang tanawin. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi ni Xiaoniao Yuzhao, Wusang, ang mga key players ng 2 koponan na kasangkot sa game fixing na nabanggit mo ay nag-aksaya ng sobrang enerhiya sa kama nitong mga nakaraang 2 gabi. Tinitignan ko sila ngayon, wala na silang kakayahan mag-fix ng game, di ba? Sinabi ni Wu Chen, maganda, sama-sama nating tamasahin ang nakakatawang laro, 45 minuto matapos iyon. Ang score ay 0-0. Si Bao Zhenhui,
Ang ikatlong henerasyon na tagapagmana ng pamilya Bao sa Hong Kong ay nagsabi, Young Master Rui, iba ang score kaysa sa napagkasunduan natin. Paano tayo mananalo ng pera? Sumigaw si Young Master Rui sa kanyang assistant, tanungin mo na kung ano ang nangyayari sa coach. At sinabi sa kanyang sarili, hindi pwede. Mahabang taon na ito. Ano bang nangyayari? Enan? Yan si Wu Chen at si Rubing. Paano sila nandyan? Habang tinitignan niya sina Wu Chen at Li Ruobing na masaya. Sinabi ni Bao Zhenhui, ano ang nangyayari? Kilala mo ba ang mga tao sa field? Sinabi ni Young Master Rui, isang abala na si Wu pero saan man siya, laging may mali. Sinabi ni Bao Zhenhui, oh. At para sa mga ganitong kakaibang bagay. Tapos ay nag-isip sa sarili, medyo masasabi ko kung anong nangyari kung kaya nilang isama ang mahusay na Mama Zhaozi. Naglakad palayo si Bao Zhenhui at sinabi, tara na, Young Master Rui. Wala nang kailangan pang panoorin ang larong ito. Sinabi ni Young Master Rui, Young Master Zen hindi sandali, kung ayusin ko pa, siguro. Sumagot si Bao Zhenhui, huwag mong gawing komplikado. Wala nang kailangang ayusin pa. Sinabi ni Young Master Rui sa sarili, ano na nga ang pangalan niya? Wu. Kahit gaano pa siya magmukhang kakaiba, dapat ituring mong tanga ang pamilya Bao para magpunta sa Hong Kong at magkaproblema. Gusto ko sanang makita kung anong kaya mong gawin. Pagkatapos ng laro, sinabi ni Wu Chen, well, ang score ay 0-0 pa rin. Sigurado akong nagsikap ang lahat kumain, uminom, at magsaya hanggang sa makatawid. Ang mga bills sa susunod na 2 araw, sagot ko. Masayang sinabi ng babae na may malaking dibdib, maraming salamat, Wusang sinabi ng babae na nakaitim, kapag libre ka, Wusang, huwag kalimutan na pumunta at magsaya kasama kami sa Ginza. Habang tinitingnan ni Xiaonyao Yuzhao ang kanyang phone, sinabi niya kay Wu Chen, may oras ka ba para makipag-chat ng pribado, Wusang? Sumagot si Wu Chen, maghintay muna tayo hanggang matapos ang trabaho. Sinabi ni Xiaonyao Yuzhao, pero hindi ko na kayang maghintay, habang bumulong siya ng seduktibong salita sa tenga ni Wu Chen. Naiisip ni Li Ruobing, ano kayang meron sa babaeng ito? Ano ang layunin niya sa paggawa ng ganito sa harap ko? Pwede bang si Wu Chen at siya? Matapos ang ilang sandali sa labas. Sinabi ni Li Ruobing kay Wu Chen, mukhang malapit ka kay madam na yon. Kayo ba ni? Habang may lalaki sa anino na naghihintay sa kanila. Sinabi ni Wu Chen, darling, pag-usapan natin yon mamaya. Ngayon, mayroon tayong, habang lumabas ang mga lalaking may mga pike mula sa anino. Sinabi ni Wu Chen kay Li Ruobing, tumayo ka sa likod ko. Habang inaatake ng kanilang mga tao ang iba, sumigaw sila, mga tanga. Kalimutan niyo kami. Sumigaw ang kalaban, talo. Tanong ni Li Ruobing, kailan dumating sina Old Dao at ang kanyang mga kasama sa Hong Kong? Sumagot si Wu Chen habang kumukuha ng mga larawan, nandito na sila mula pa sa simula. Idinagdag ni Zhaozi, may inutusan ang pamilya Bao na mag-record ng lahat ng ito, para bukas, ang headline ng balita ay magsasabing ang mayamang pamilya Li mula sa mainland ay nasangkot sa isang alitan ng mga gang. Pero tignan mo, si Old Dao ay isang banyagang Burmese, kaya ang labanan ay isang tunggalian lamang ng mga gang ng Hong Kong at Burma, habang kami ay simpleng mga dumadaan na nag-enjoy sa palabas. Nagkamali ang kanilang plano. Sinabi ni Li Ruobing, kaya pala ito ang gustong pag-usapan ni Madam Zhaozi. Mukhang ako ang nagkamali ng intindi sa kanya. Akala ko ni. Sumagot si Wu Chen, hindi naman siguro. May nararamdaman siya para sa akin, pero hindi ko siya maaaring mahalin ng ganoong paraan. Sinabi ni Li Ruobing, kakaiba naman na ang aking darling ay hindi nagtatangkang makipag-ugnayan sa isang maganda at kaakit-akit na babae. Sinabi ni Wu Chen, sa usapin ng katalinuhan, maaari kong sabihin na pareho kami. Pero siya ay isang banyaga sa huli. Kaya kung darating ang araw na may panganib sa ating bansa, kailangan ko siyang labanan, even kung maganda ang relasyon namin. Kaya hindi ko talaga kayang magkaroon ng ganoong relasyon sa kanya. Sumagot ng malumanay si Li Ruobing, parang nagkamali ako na makaramdam ng selos sa hotel. Mahal, parang nakilala ko na ulit ang tunay na ikaw, Li. Sinabi ni Wu Chen, halika na, gusto kong gantimpalaan ka, hinalikan ni Li Ruobing si Wu Chen at sinabi, tumalab ang tawa ni Wu Chen, hindi ba't masyado bang simple ang gantimpalang ito? Pwede mo bang gantimpalaan ako ng maayos kapag bumalik tayo sa hotel? Sinabi ni Li Ruobing nang nakangiti, talaga, ikaw kinabukasan, sa gusali ng Bao Group.
Sinabi ng receptionist, Sir, Miss, may appointment ba kayo? Sumagot si Wu Chen, hindi, sabihin mo lang sa boss nyo na nandyan si Wu Chen, hinahanap ka. Nagsalita ang babae sa telepono, Young Master Zen, may Wu Chen dito na walang appointment. Sabi niya, hinahanap ka. Sinabi ni Bao Zhenhui, Wu Chen. Papasukin siya. Ilang sandali matapos iyon, sa opisina ni Bao Zhenhui. Sinabi ni Wu Chen, Young Master Zen, sana hindi maging issue na dumating ako nang hindi inaanyayahan. Sumagot si Bao Zhenhui, nanalo ka kahapon ng 2 beses, kaya hindi naman malaki ang bagay na ito. Curious lang ako kung ano ang ginagawa mo dito ngayon. Sinabi ni Wu Chen, ano man ang plano mong gawin kay Ding Ruilong, gagawin ko. Si Young Master Rui ay nang insulto, Robing, hindi pa nga alam ng boyfriend mo ang tamang etiketa. Paano siya magsusurvive sa ating circle sa hinaharap? Sumagot si Wu Chen, Young Master Zen, ginagamit mo ba ang etiketa para makapasok sa circle mo? Sa tingin ko, dapat ay nakabase sa interes. Pinanghawakan ni Young Master Rui ang kanyang mga kamao sa inis. Nag-apoy ang sigarilyo ni Bao Zhenhui at sinabi, Oh, nakikinig ako. Sinabi ni Wu Chen, alam mo ba kung bakit binagsak ni Ding Ruilong ang laro na binigyan ka ng pera kahapon? Kasi sobrang dami ng mga tao nakasali, talaga namang puno ng mga variable. Kung ako, hindi ko pipiliin na maglaro ng football. Mas pipiliin ko ang karera ng kabayo. Nagtawanan si Young Master Rui, akala mo hindi ko alam kung anong kaya mong gawin. Sinuri ko ang buong background mo at wala ka namang naging karanasan sa pagsusugal ng kabayo. Pero ngayon, ang ingay mo. Sinabi ni Bao Zhenhui ng kalmado, huwag tayong magmadali, Young Master Rui. Pakinggan natin siya. Sinabi ni Wu Chen, maglalaro ako ng personal. Ang kailangan mo lang gawin ay magpusta sa akin. Kung gaano kalaki ang pustahan mo, iyon ay nasa iyo. Sinabi ni Bao Zhenhui, ganoon lang kasimple. Tumaas ang kilay ni Rui, huwag mong gamitin ang mga pamamaraan na ginagamit mo sa panliligaw ng babae sa amin na mga lalaki, ha? Sinabi ni Wu Chen ng tiwala, pumorma ba ako? Siguro iniisip mo na swerte lang ako nung nanalo ako laban sa iyo minsan, pero tinalo kita ng 5, 6, 7, baka 8 beses pa. Sinabi mo ba na lahat ng iyon ay swerte lang? Si Liru Obing, na nakatayo sa likod, ay nagtakip ng bibig dahil sa gulat. Sinabi ni Bao Zhenhui, kung ganoon, bibigyan kita ng pagkakataon. Mag-sign tayo ng betting agreement. Kung mapapanalo mo ako, magiging magkaibigan tayo. Pero kung matatalo ka, kailangan mong bayaran ako ng 300 milyon. Paano yan? Sumagot si Wu Chen, kung gusto kong manalo, mananalo ako. Dahil magsusugal tayo, mas maganda kung mas malaki pa ang taya. Kung matatalo ako, magtatrabaho ako para sa iyo sa hinaharap. Kung mananalo ako, gusto ko na tuwing makikita mo si Ding Ruilong, talunin mo siya, Young Master Zen, and tuwing matatalo mo siya, kailangan mong kumuha ng video. Sumabog si Rui, Wu Chen, sino ka ba para? Tumalab ang tawa ni Bao Zhenhui, hehe, masaya, bumiti si Wu Chen, magandang desisyon. Sinabi ni Liru Obing ng malumanay, bigla na lang parang mga batang lalaki. Tumaas ang tensyon sa kakaibang pustahan ng mga lalaki. 2 oras matapos iyon. Si Wu Chen ay nakasakay sa kabayo. Nagkomento si Bao Zhenhui, mukhang isang decent na tao si Wu Chen, proud na sinabi ni Liru Obing, syempre, ganoon. Si Rui ay nagmumurang mabangis, kiray. Nang pinaputok ang starting gun, sumugod ang mga kabayo. Tawa si Rui, haha, tingnan mo, nasa huling pwesto siya. Paano siya mananalo? Sinabi ni Liru Obing, sa isang kompetisyon, ang mahalaga ay ang resulta. Ang isang tunay na lalaki ay hindi dapat magyabang ng ganyan. Sumigaw si Bao Zhenhui, tingnan mo. Bigla siyang bumilis at humabol. Habang tumayo si Wu Chen sa kabayo, naging agresibo ang kabayo. Tumalon si Liru Obing sa tuwa, ang kanyang malambot na dibdib ay kumilos, at sumigaw, nanalo siya, ilang sandali matapos iyon, tinanong ni Wu Chen, Young Master Zen, nasiyahan ka ba sa result? Kaya tungkol sa kasunduan ng ating pustahan. Walang pag-aalinlangan, sinampal ni Bao Zhenhui si Rui sa mukha. Sinabi ni Bao Zhenhui ng malamig, Young Master Rui, mas mabuti pa na huwag ka nang bumalik sa Hong Kong, para hindi ka makasakit kay Mr. Wu. At huwag mong sisihin ang iba tungkol dito. Lumiko si Rui at sinabi, tinatanggap ko ang pagkatalo pero maghintay tayo at tignan ang susunod. Lumiko si Bao Zhenhui kay Wu Chen at mumiti, Mr. Wu, sa hinaharap, maaari tayong maging magkapatid. Tumango si Wu Chen, maganda yan.
Ilang sandali matapos iyon, nagsalita si Young Master Rui sa telepono. Ang boss ng pinakamabilis na lumalaking short play company sa Shanghai ay ang Mrs. ni Wu Chen. Ayusin niyo ng maayos ang kanyang mga pangangailangan. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan niyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi niyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.